Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bank of the Philippine Islands. Do more with BPI. Mabuhay teammates, ito ang Basketball Universe at ako si Bill Velasco. Ano po yung mga requirements para maging PBA referee? May nagtangka naman po ba sa inyong impluwensyahan o bayaran kayo para paboran po yung isang team? Sa lahat po ng team, sino po yung team na pinakamadalas pong nagre-reklamo? Madalas magre-reklamo? Hindi yung team ng team nila ni Coach. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Smart Sports. Kilala niyo ba si Kapitan Noel Kilingin? Siya po ay 30 taong nanilbihan bilang referee ng Philippine Basketball Association at kariretiro lang. Nakapanayam namin siya. Tinanong namin kung paano siya nagsimula sa basketball at bakit naman sa lahat pa ng trabaho napili niya maging referee. Nol, welcome po sa Basketball Universe. So, paano po kayo nagsimula sa basketball? Nagsimula ako sa basketball nung ako'y nasa college at naglaro kami sa intrams. Nung pagkatapos nun, so sa liit ng aking height, hindi naman tayo pwedeng mapunta sa professional. Nung panahon na yon, nagsimula na ako mag-referee. Nagsimula ako sa SK, liga ng SK. Kasi nung araw, pag sinabing may uniform, 150 ang bayad. Pero pag wala, 100. Mas maganda pag hindi kayo naka-uniforme kasi nakakaporma ka. Kaya 100 na lang, doon ako pumapayag. So, bakit hindi niyo po napiling maging basketball player? Nasabi ko na nga sa na ako'y maliit lang ang tubo. So, hindi tayo ubra na maging isang basket player, na maging sa amateur man o sa professional. Ano naman po yung nakaakit sa inyo para po maging referee kayo? Naakit ako bilang maging referee nung ako'y nagsisimula na walang umaangal sa akin. Nung walang umaangal sa akin nung nagre-referee ko, akala ko ako ni pinakamagaling na referee na nakita ko sa sarili ko. Paano niyo po natatanggap yung mga paninigaw tsaka pagbumura po ng mga fans? Parang nung ako'y nagre-referee, parang sinama ko na sa buhay ko yan. Parang pumasok lang sa kanan, nilabas ko lang sa kaliwa. So, natural sa parang nilalait ka, pero kasama sa trabaho bilang isang referee. Ano naman po yung maganda sa pagiging referee? Ang naging maganda nung ako'y naging PBA referee, para ako naging popular. Kahit saan ako magpunta, makita ako ng mga kapwa referees o mga players na aking napituan, sabi, yan yung pinakamagaling na referee ng PBA. May specialization po ba sa yung ibang referee? Halimbawa po, yung magaling po tumawag ng traveling or changing po? Magaling tumawag ng traveling. So, lahat naman yan, kasi nasa rules naman yan eh. Ang nangyayari naman dahil sa rules ng PBA o rules ng basketball, kung ano yung nakalagay sa rules, doon tayo umiikot sa pagtawag natin. May mga team po ba na mahirap pituhan? Pagdating sa PBA, lahat yan mahirap pituhan. Kasi isang pagkakamali mo, parang parang buong na yung kalaban mo Isang mali lang. So wala namang nagiging refereeing perfect na nag-officiate ng perfect. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Smart Sports. At ngayon naman, yung inaabangan ninyo, mga sikreto, mga lihim na tangan-tangan ng mga referee tuwing sila'y umaalis sa basketball court. Sino ba ang pinakamakulit? Sino ba ang pinakamaingay? At sino ba ang pinakamalupit sa mga referee? Sa lahat po ng team, sino po yung team na pinakamadalas pong nagre-reklamo? Madalas magre-reklamo? Hindi yung team ng team nila ni Coach. Ano naman po yung pinakamabigat na naitawag nyo sa isang player po? Pinakamabigat, ang naitawag kong pinakamabigat yung unsportsmanlike at saka yung out of the playing court. Yun po, yung mga nananakit na hindi na po parte ng rules ng PBA. May nagtangka naman po ba sa inyong impluwensyahan o bayaran kayo para paboran po yung isang team? Wala naman. Ako'y matagal na nag-referee sa PBA.
wala pa naman nag-try. Siguro kaya hindi sila nakapag-try sa akin dahil mukha naman ako suplado at baka mapahiya lang po sila. May pagkakataon ba na napagalitan o napagsabihan po kayo ng PBA? Opo. Kasi nabanggit ko na sa inyo na wala namang perpektong nagre-referee sa PBA. So nagkaroon ako ng isang pagkakamali na talagang pinagalitan ako ng aking mga boss diyan sa PBA. Sa player naman po, meron po bang player or team na pinag-iinitan po kayo? Wala naman. So ang karamihan naman pag ako nagre-referee gusto naman nila akong nakakasama. Dahil hindi yun nga nabanggit ko, tayo ay nakapareha sa lahat. Lahat naman sila gusto nila ako mag-referee sa kanila. Mas mahirap bang ma-assign sa championship? Oo. Kasi yan dagdag pressure. Ibig sabihin, pag championship, pressure. Lahat sila nagpa-practice, yung both teams, tapos nagpa-practice din ng referees. So, ayaw mo magkakamali pagdating dun sa championship game. Dahil once na nagkamali ka, para bang ang laking parang napakalaking kasalanan na. Speaking po sa kasalanan, meron po ba kayong mga tawag na pinagsisihan nyo? Meron siyempre. Hindi natin maaalis yun. Tao lang tayo. Meron yun. Pero talagang kung kinakailangan, pagsisihan mo dahil hindi ka makatulog at gusto mo uminom na lang ng alak. Katulad po ng alin? Nung nagkaroon ng alam ko yung rules, pagkatapos nagkamali pa ako, tapos may nagalit sa akin, ibig sabihin nun, parang maling-mali na talaga ako. So doon ako bumabangon. Ano naman po ang nagbago sa officiating sa PBA mula nang nagsimula po kayo bilang referee? Nang nagsimula ako bilang referee ng PBA, nung nag-start ako noong 2004, hanggang sa ngayon, ang isang malaking magandang pagbabago ay yung challenge. Yung challenge na idinagdag namin sa rules. Napakaganda po nun. Ano po yung mga paborito nyong alaala sa pagiging PBA referee? Yung aking paboritong alaala nung nakatanggap ako ng Best Referee of the Year noong 2010. Yun ang mga alaalang hindi ko makakalimutan hanggang ngayon. Kasi nakaplaki yun Ibig sabihin na itatago, na itatabi ko yung Referee of the Year. Yan, nakuha ko po ng 2010. Kaya yun ang hindi ko makakalimutan ng mga araw na yan. Bakit nyo naisipang magretiro po bilang referee? Sa edad ko, siguro kailangan na dahil ako'y 60 years old na. Hindi ko na kayang makipaghabulan doon sa mga batang player, no? Ang kailangan ko lang, sa ngayon, baka maiwan na ako sa lahat ng bagay. Sa takbuhan, dahil sa edad ko. Ilang taon po ba kayo nag-start mag-referee? Nag-start ako sa PBA is 39 years old. So, nung sa PBL, nag-start ako is 29. And then, nag-start ako sa amateur is 20 years old. So, ano po yung nagbago sa buhay nyo dahil naging referee kayo? Malaking pagbabago. Unang-una, naging popular. Kaya nung naging popular ako, nanalo akong kagawad sa pinakamalaking barangay sa buong Pilipinas, sa Barangay 176. So last question po, ano ang maipapayo nyo sa mga nag-aambisyong maging referee? Ang maipapayo ko sa mga gustong mag-aspire bilang isang referee at makarating sa PBA, kailangan tiyaga, may pagmamahal sa trabaho, may disiplina. Kailangan alam mo yung rules at alam mo maglaro ng basketball. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bank of the Philippine Islands. Do more with BPI. At yan ang Basketball Universe para sa araw na ito. Subaybayan kami Lunes, Miyerkules at Biyernes sa YouTube at Facebook. Kaya like, share, subscribe at follow na rin. Nais naming pasalamatan ang aming mga sponsor. Bank of the Philippine Islands, Nickel Asia Corporation at Smart Sports. Laging tandaan, saan man kayo at ano man ang ginagawa ninyo, magkakampi tayo. Ako si Bill Velasco at ito ang Basketball Universe.